Nahaharap sa panibagong reklamo si Alice Go dahil sa pineke umano niyang pirma sa counter affidavit bago nag-abroad. Dawit sa asunto ang abogadong nagnotaryo at 4 na iba pa. Nakatutok si Salima Refran. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. July 1st week, opo. Under oath, si dismissed Bamban Mayor Alice Guo nang aminin sa mga senador na pirmado na niya ang signature page ng kanyang counter affidavit bago pa umalis ng bansa. Pero ayon sa investigasyon ng Task Force Guo ng National Bureau of Investigation, yung pirma doon is not a signature of Miss Alice Guo. It was proven that the sample signatures appearing on all those documents as compared to the supposed signature appearing on the counter affidavit were actually not written by one and the same person. So basically what this actually means is that iba po ang pumirma doon sa counter affidavit. Hindi pa raw matukoy kung sino ang pumirma, pero malinaw raw na falsified ang dokumento. Irregular yun. Dapat the affidavit, it should be signed in the presence of the notary public. Dahil sa mga pag-aming ito at mga ebidensya, nahaharap si Guo o Guo Waping sa mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document. Dawit rin si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa dokumento, pati ang mga tauhan ni Guo na si Kat Salazar na umano'y body double ng dating alkalde at isa pang staff na si Geraldine Pipito. Pati na ang sekretarya ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na si Cheryl Medina at ang isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Si Galicia, hinainan na rin ang disbarment case ng NBI sa Korte Suprema. To our fellow lawyers that we should obey the law. And if you are caught doing something, it will be dealt with severely. Dagdag ang mga reklamong ito sa mga legal na kinakaharap ni Guo. Gayunman, dadaan muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Samantala, patuloy ang investigasyon kay Guo, pati na rin ang mga alegasyon na isa umano siyang Chinese spy. These allegations are very serious allegations. We take them seriously. It's number one, especially espionage is involved. Ang Department of Foreign Affairs nagsabing minomonitor na rin nila ang mga ulat ukol sa umano'y foreign covert operations sa Pilipinas. Kaugnay din ito ng alegasyong isa umanong Chinese spy si Guo base sa lumabas sa dokumentaryo ng Al Jazeera kamakailan. In accordance with its mandate to help protect national security, the department takes such reports seriously and is monitoring relevant developments in this regard. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.